Live na po. Okay. Thank you, Len. Thank you, Len. Share muna tayo, Mr. Chair. Okay. Teka, tingnan natin. Okay. And no detractions. Okay. Alright, magandang hapon sa iyo, Mr. Chair. Good afternoon. At magandang hapon sa ating mga ka-Pix Pro. Yan, alas 15 na. Alas kwentuhang cybersecurity na. Grabe, ang bilis, no? Kakatapos ko lang magtanggal ng mga Christmas decorations kasi third Friday na ngayon ng 2026. O, diba? Ang bilis. At malapit na rin ang araw ng mga puso, no? Ang bilis talaga ng panahon. Kumusta ka, Mr. Chair? Is naman. Daming trabaho. That's a happy problem daw. That's a good problem. Ayan na si Kuya Primo, our Executive Director. Magandang hapon sa iyo, Kuya. Good afternoon. Yes. Magandang hapon, Pit Senior sa ating It's Senyor. It's Senyor. Oo nga. Sang Lola Kini. makulimlim. May, Umuulan, may, umahapon sa kailangan may labas. kanta. Grabe baha dyan ah. May baha na area. Batiin muna Natamaan daw natin ni si Hana. Kuya Primo, parang medyo ang iyong audio. Parang medyo malayo. si Jojet Batanes. Good afternoon. Taga saan ba si Jojet? Lagay mo yung location mo para i-shout out natin kung nasaan gagaling. Baka taga Batanes siya. Kuya Michael, good afternoon kuya. Kamusta ka na dyan? Aking kasama Yan. sa Tres Cadenas. Yan, how about that? Better? Ano, Kuya, better. That's better. Okay. Si Ay, sa lobby ako. Bumata ka. Kyle. What went right? Ano Di yung Kuya? Ba't bumata ka? Anong Wa- nangyari? Di ba talagang bata naman ako? Di, may Saka headphone. galing kang Belo? Ah, galing ako kay Dr. Ivy Teo. Yun na raw ang bago ngayon. Yan. Binyan pala si Jojet. Oh. Pareho pala tayo taga Binyan eh. Uy. Taga ba sa Binyan? Oh, magkakaroon Yan. na tayo ng ng Laguna chapter. So, Jojet, if you are interested, kung nasa Binyan ka, pwede ka na sa Laguna chapter. Yes, yes. Mag-uusap kami nung magiging chapter president ng Laguna chapter. At saka si Yan. Tani Pedrosa. Good afternoon from University of St. LaSalle, Bacolod. Taga Bacolod, si Oh, Bacolod. Danry Pedrosa. Ayan. At si Oh, ingat sa pagdadrive.
Kuya Si VP Michael. Ben. Ayan, si VP Ben, oh. Hello from QC Katipunan. Layo. Oh, medyo malayo-layo si VP Ben. Hello, and Si, si Bro Albert. Oo, medyo mm-mm. mainit-init yung mga pinag-uusapan ngayon dahil yung lagi sinasabi na security is just an illusion. Binasag nung DICT secretary. 101% secure na blockchain. Meron silang nilaunch ha na public Wi-Fi sa Yan lang mga naman, bus, yan lang sa naman mga kailangan bus gawin. stations ba or what? Nakalimutan ko na kanina. Nakikinig ako eh. Oo, Tapos meron. Pero kung yeah. may mga ganun, dapat. Anyway, si Mikaela is from University of Makati. Isa ito sa mga Junior Peaks Pro natin. No? At oo nga, mag-uusap pala kami ni Doc Ses dahil sa JT program ng mga ano. Yes, apo. At ito, si Matthew KB Gonzales mula sa PUP Lopez Quezon Chapter. Hello sa inyo. At Quezon. hello sa mga taga Oh, may PUP bagong natin. ano, may bagong lineup of officers si ano, si President That's natin sa Andy. Quezon, no? Yes. Kailangan natin ano 'yon, i-induct natin sila. Yes, yes. Punta tayo. Oo, hindi po Si, yata maganda pumunta kasi meron yung daan doon na ano, na nasira. tanungin na lang natin sila. Si Pres Andy. Okay, si Howie. Si Howie. Howie, And parang ano ba to? Howie Kenji News, Severino. parang Howie Severino, taga, ano ba to? Yan, Yung ito news ba yung si reporter? ano? Ito ba yung journalist? Yeah, Si are Howie you? Severino? Ikaw ba yan? Yeah, face reveal. Face reveal, Howie Severino. Howie Severino, sinusubaybayan ka pa naman namin. Yeah. At And hindi si pa. Miguel B. Chavez. Yeah. Good afternoon sa iyo at ganun din kay Jericho Abang. Magandang hapon. Ayan. Tuloy ko yata is Beat Cyber. Kasama ni Mike Ang, yung kamiting namin few days back. Okay, okay. And also si Bernard Palis Balauro Jr. Yan. Good afternoon. Sabi Tinatanong ko, niya, Jericho, meron ba tayo sa Ilocos chapter? Meron dati pero na-dissolve sila kasi walang activity. So technically wala na ngayon. yes, nawala na ngayon. Ay, shout out pala sa pinsan ko kay Donna Chavez. Donna Chavez, happy birthday sa'yo. Ba, happy birthday. Yes, happy, happy birthday. Ng pansit dyan. Oo, ano, baka ano, ang tawag dito, yakisoba. Dahil siya ay nasa Japan. Sa ano, yung ramen yan. Yeah. Yan. At si Oliver Regacho. Good afternoon sa'yo. At si, paano ko ba ito sabihin? XN, baka Christian ba to? About XNTR. Hello, Sir Redoble, random supporter of yours. Have a good one, sir. Wow. Noon, siguro Christian ito. Yeah, Christian. I think Thank you Christian. for the support, no? Alam nyo naman, maraming sumusupport sa atin, marami ring galit sa atin. Kaya tinitreasure natin yung mga sumusuporta sa atin. Yes, okay. At meron tayong taga-Ascot, si Dale Laico Valiente Abion. Magandang hapon sa iyo. Oo, sana makakuha ulit tayo ng mga trainee
sa ating certification program, no, from ASCOT. Wala pa tayong natatanggap. Yep. Okay. Syempre, ang talagang hindi nawawala every Friday, si Seven Hosting PH. Yan, magandang hapon sa iyo, Seven Hosting. At salamat dahil laging complete attendance. Thank you sa iyo. Suki natin yan. Yan, Suki, oo. Nagtatanong siya dun sa Mr. Chair, na sana daw ay makasama siya sa, ang tawag dito? Kung matuloy na yung sa Philippine Air Force nga, di Siyempre. ba? Siyempre, kasama ka doon. Seven Hosting. Basta nag-signify ka, ha? And, ayan si VP Mario Enteria. Hello. Hello, VP Mario. Ayan. At sabi ni Seven Hosting, huwag nyo na po pansinin, Mr. Chair, yung mga galit sa'yo. Important, maganda ang yung advocacy ninyo. Yan. Siyempre, Siyempre. iniisdab na yan ni Paano Mr. dyan? Chair. Hindi tayo apekto dyan. Yep. Si JC Castro. Magandang hapon sa iyo, JC Castro. At ganoon din kay Ritz Feliciano. Good afternoon. Ayan. Wow, grabe naman to si Seven Hosting. Oh. Best supporter po nyo ako since started. Ah, Kaya talaga dapat kasunod natin na face-to-face. Nandyan yan si Seven Hosting. Kaya nga, kaya nga. O yan. Kuya Primo, kumusta ang dyan? Ang traffic dyan? Dahil di ba, Pete Senyor, no? Marami na bang mga turista dyan sa Cebu? Kuya? Rinig. Kuya Primo, kumusta ang dyan? Kumusta ang traffic dyan sa Cebu ngayong nalalapit na yung Pete Senyor? This coming Sunday na ba? Yeah. Sunday? Kumusta? Bay, wala kang ano? Hindi ka ba? Dana, Ayan, yan. yung tomorrow would be the procession. Yan yung inaabangan ng lahat. Tapos Sunday would be the Sinulog celebration. Unlike last year or the previous years during Rama's administration, na doon sila sa SRT na ang layo-layo. Ngayon, balik na naman sa carousel around Cebu City. So matinding lakaran na naman ito, 2 araw sa mga taga Cebu. So marami silang binago kasi gusto nilang mas ma-traffic pa ang Cebu. Lalakad yung mga tao 4 na araw na. Super. Yeah, traffic as it is. Tas ngayon, mas lalo. Yeah. Yeah. Kaya hindi pa sila hindi pa sila nagsawa doon sa traffic every day. Kaya mas traffic na ngayon. Anyway, Okay. dahil naman Sige. sa, Ikaw ba nandito? Si Jezreel. Oh, interested po for Pix Pro membership. Ilalagay namin yung link ng ng registration dito, Jezreel. Pero you indicate kung saang area mo, baka may chapter tayo dyan sa area mo. Yep. And then si JV, si JV is with VP Sheila ito. Hello sa'yo, Acumena. JP. Yan, si Mijas. Si Yeah, Mijas, from Doha, Qatar. Doha, Qatar. Yeah. Ayan. Oh, nakita ko yung friend ko is watching, no? Si brother Mike Olmedilla. Hello sa'yo, bro. I Yes. think nasa France ba to si Mike, si brother Mike? Hello sa'yo. Ingat kayo dyan ng pamilya mo. And of course, si Paul Balaguer. Magandang hapon. Okay. Isa na natin dahil
Alas 5 na. Okay, sige Mr. Chair. So I will Brother Robert introduce. from CICC. Magandang hapon din sa'yo, brother. At kumusta ka dyan sa CICC? Ah, hello sa iyo. Hello sa mga taga CICC diyan. Okay, so ngayong hapon, pag-uusapan natin yung mga anong babantayan natin ngayong 2026, no? Sa cybersecurity and cybercrime issues, no? Yes, magandang ano to Mr. Chair kasi last Friday pinag-usapan natin ano yung nangyari no last year, especially during the holiday season, no. So ngayon naman, dahil nalaman natin yung nangyari, ngayon naman ano yung aabangan natin for 2026, as far as sa cybersecurity and cybercrime are concerned. And of course, this will be given to us by our the debonair Mr. Chair. The dashing through the The snow. dashing, Mr. Chair. Okay, let me just share. Right. So kilala nyo naman si President Maduro, no? Yung Venezuelan president na pinick up ng US. So yung operation na yon, may lumabas na article na nagsabi na that was 90% cyber. 10% lang yung actual military operation. Ibig sabihin, kinamada na lahat ng cyber. Kaya nung tinanong yung isa sa mga security, wala daw talaga silang narinig. Nagulat na lang sila na nakita nila nakita nila. Sino ba itong babantayan natin yung DICT dahil may pa-free wifi na siya. Loko to si Binosti. Okay, so so ito yung isang manifestation na talagang cyber is widely being utilized, and cyber security is still very important in our daily lives. So this was until this morning na may nagsabi na 101% secure daw yung blockchain. No? So, for the longest time na sinabi natin na security is just an illusion, boom! Patay na tayo dahil 101%, mayroon palang 101% secure. No? Coming from the guy who is supposed to be the lead in our cybersecurity campaign in the Philippines. Nakakalungkot, no? Nakakalungkot. But, hayaan na natin siya dahil sabi nga, patawarin ang hindi alam kung anong ginagawa nila or sinasabi nila. Kasi the guy is never really into cybersecurity. No? Wala siya sa radar natin, wala siya sa listahan natin ng cybersecurity. So patawarin na natin siya. Now, let's go to major cybersecurity and cybercrime trends to expect this 2026. Number 1, AI-driven attacks is now the norm for 2026. Cyber criminals will increasingly use generative and autonomous AI to automate and scale attacks, ranging from malware creation to phishing, making campaigns faster, cheaper, and harder to detect. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, this 2026, na nag-umpisa na ito last year and initially a year before, AI is now the attacker's
force multiplier. Hirap na tayo noon sa isang magaling na threat actor. With AI, itong magaling na threat actor can multiply his highly sophisticated attacks. Malware creation will become or is now automated and very adaptive. Phishing evolves into precision social engineering. Wala na yung mga broadcast type. Precise na yung kanilang social engineering. Deepfake enabled impersonation increases fraud. Will increase fraud this year. Autonomous attack chains reduce attacker dwell time. And attack campaigns will become cheaper and more accessible. Traditional detection becomes less effective. Attack speed outpaces human response. Cybercrime scales like an industry this year, and trust in digital interactions will erode. Ano ibig sabihin nito? This 2026, cyber defense will fail if it relies on human speed against machine-driven attacks. This means also na magiging mas expensive pa to put up an end-to-end cyber defense this year. Dahil we need to deploy highly sophisticated technologies as well as highly sophisticated human or skilled or highly skilled human resource in cybersecurity. Next for us to look out, no, is an AI-powered social engineering and deepfakes surge this year. Nakita na nila kung gaano ka-successful ito last year. So this year, it will surge to the highest level. We can expect more convincing AI-generated deepfakes, synthetic personas, and highly personalized social engineering that erodes trust in communications and identity verification. Ano ibig sabihin nito? Social engineering becomes AI personalized at scale. Deepfake voice impersonation enables real-time fraud. Video deepfakes undermine visual trust. Synthetic personas replace traditional fake accounts. The business email compromise, now, which was widely used last year and the year before that, no, will become hyper convincing this year. Verification processes will be deliberately targeted. Psychological manipulation will outperform technical exploits. Incident attribution becomes more difficult. And trust erosion becomes a systemic risk. Reputation and public confidence are primary targets this year, and deepfakes are used not only for fraud, but for disinformation, coercion, and strategic destabilization. Meaning, this year, in the age of deepfakes, identity is no longer what you see or hear. It is what you can verify. So, medyo madagdagan ng ating authentication process. Pag may tumawag sa'yo, na akala mo kaibigan mo, baka hindi mo kaibigan yon. Kapag may nakita ka, na akala mo totoo, baka hindi yun totoo. Because of highly sophisticated deepfakes
this year, no? Ang dami ko nakikita ng mga reels or memes na nasa Facebook. Pag nag-scan ka, makikita mo yung iba almost perfect na eh. Yung mga iba na gumagawa sila ng sarili nilang story, no? Almost perfect na yung AI generated na mga videos and images. Next is the identity-centric attacks will rise sharply this year. So attacks targeting identities, human, machine, and AI agents will increase, leading to more account takeovers and exploitation of poorly protected credentials. Meaning, identity will become the primary attack surface this year. Human identities will remain the weakest link. So, bakit ba tayo nagko-concern kung nanakaw yung data natin, no? From different service providers? Because of this. Because our identities that were stolen before will now be used against us or will now be used to attack each and every one of us. Machine identities are widely overprivileged. AI agents introduced to new identity class, and lateral movement becomes identity-driven. Lateral movement ng mga attackers, no? Pag nakapasok na sila, and then they will move laterally inside, is heavy on identity. Cloud and SaaS accelerate identity abuse this year. Zero trust will fail this year because of identity governance that is weak, and identity misuse will enable silent long-term breaches, and trust erosion becomes an operational risk. Ang ibig sabihin nito, compromise this year does not begin with hacking. It begins with logging in. Naglalag in na sila dahil na-compromise na ang credentials natin. Yung credentials natin na na-compromise last year, yung credentials natin na na-compromise a year before that, no? They will use that. So this year, compromise will not begin with hacking. It will begin with login na. Nagla-login na sila. Next, ransomware evolves toward pure extortion and data theft. Di ba? Ang ransomware encryption. This year, mag-evolve sila. Pure extortion na and data theft. So traditional ransomware, which is encryption, will decline and will be replaced by extortion models focused on data theft, leak threats, and double extortion schemes. So this year, encryption is no longer the primary objective. Hindi ka na i-encrypt, i-extort na lang. No? Extortion replaces disruption as the main weapon. Double and triple extortion become standard practice. Dati, pag nagbayad ka, may possibility na ma-double extort ka. Pero marami din ang nag-report na binigay naman ang decryption key sa kanila. Pero this year daw, pag nagbayad ka, hindi ibibigay yung decryption sa iyo or hindi ibabalik sa iyo ang data mo. So magkakaroon ka ng double or triple extortion. And victims, just like before, may not know that they are compromised, and the targeting shifts to high impact data. So alam nila kung anong data ang kailangan mo at yun ang titirahin nila. And then backup and recovery alone can no longer stop attacks. Kaya kung may marinig kayo na magsasabing huwag tayong mag-alala ng ransomware dahil may backup tayo, huwag kayong maniniwala doon. Dahil hindi na yon totoo.
Legal and regulatory and reputational risk will escalate. Cybercrime monetization becomes more strategic. Critical infrastructures and public services are prime targets this year, and that ransomware will become a sustained campaign, not an event. Money-making na siya talaga. So in modern ransomware, the real hostage is not your systems. It is your data, your trust, and your reputation. So if you're going to to implement a counter ransomware strategy this year, do not focus it on your system. Focus on your data, on your trust, and on your reputation. Next is shadow AI and autonomous agents will become major risk. So ito yung mga unmanaged AI tools. Unmanaged AI tools na ginagamit ng mga empleyado, no? And autonomous AI agents. This will create blind spots and new attack surfaces for attackers to exploit. Bakit? Kasi hindi sila controlled. At kung yung empleyado mo, for example, mayroon siyang code na ipacheck niya kay AI kung okay ba yon. Pero yung AI na ginagamit niya ay unmanaged na AI tools or mga autonomous AI agents, then there is a highest possibility na mananakaw yung code na yon. And whatever secret is inside that code can be used against your company or your organization. Kasi mas madali ngayon mas madali ngayon hanapan ng problema yung code pag i-load mo lang kay AI eh. Or pwede ka rin magpa-code kay AI, no? Or yung mga setup mo or kung ano man ang i-upload mo kay AI, that could be that unmanaged AI or autonomous AI agent could be a malicious AI agent. Now, so shadow AI emerges as the new shadow IT. Threat na siya ngayon, no? And sensitive data is unknowingly leaked to AI platforms. So be careful sa pag-share ng mga AI to sa mga AI agents. And AI agents operate with delegated authority. AI agents become high-value attack targets. So if you are using an unmanaged tool that is unmanaged AI that is legit, and they can also be subjected, no, into a cyber attack. And whatever is uploaded in that AI platform will be stolen by the threat actors. And then prompt injection and model manipulation attacks increases. Lack of AI identity governance will create blind spots this year. Traditional security controls will fail to see AI activity. So imagine, ang ganda ng iyong security, pero nag-upload yung developer mo nung inyong mga APIs or inyong mga codes, and then nagkaroon ka ng butas dahil doon. So, this year, an AI you do not govern eventually will govern you. Kung gagamit ka ng AI, make sure na kontrolado mo yung AI. Dahil kung hindi mo kontrolado yung AI, then sooner or later, the AI will control you. Next, cybercrime monetization increases and economies of scale will grow. Adversaries will operate more like businesses, mass-producing attacks, increasing throughput, and optimizing profitability. Last Friday, isa ito sa pinag-usapan. Pag pumunta ka sa Facebook, may makikita ka doon na kung nabiktima ka ng cybercrime, tutulungan ka namin. Kung nanakaw ang iyong credential o iyong Facebook, tutulungan ka namin, no? Pero magbabayad ka. No? Pero sila pala din ay mga scam din. Hindi sila mga totoo. So, this year, cybercrime operates as a full business ecosystem. From phishing, scamming,
and up to helping you, no? Pero magbabayad ka to recover your account. Attacks will be mass-produced, not handcrafted, and specialization increases operational efficiency, access and data become commodities, profit optimization will drive target selection, low risk, high reward fuels repeat attacks, monetization extends beyond ransomware, reinvestment accelerates attacker capability, scale overwhelms traditional defenses, and cybercrime becomes persistent, not episodic. So this year, you cannot defeat cybercrime by fixing vulnerabilities. You must break its business model. Ito ang challenge sa ating law enforcement agencies. Ito ang challenge sa ating magigiting na taga CICC, no? At the ICT na gustong maging pulis tong mga to, nag-raid, sumama kanina, nag-raid ng mga illegal na pesticide yata. No? But unfortunately, for how many years na nandyan sila na nakita natin, wala tayong nakikita magandang resulta. So this will be a big challenge this year. No? The cybercrime cyber criminal community is getting bigger because the income or the revenue of the underground economy na tinatawag natin sa cybercrime is getting bigger and bigger and bigger. Billions of pesos, even trillions of pesos maybe. So, how organizations should prepare for cybersecurity and cybercrime in 2026? One is you treat AI as both an asset and threat. Two, move from network security to identity security. Make sure that your identity, human, machine, API, AI agent becomes a new perimeter. Lahat dapat may identity. No? Sabi nila dapat zero trust. Ako, never trust. Next, design for extortion, not just ransomware. So expand your horizon. Hindi ka lang nagpe-prepare ng ransomware. Dapat nagpe-prepare ka ng possible extortion. Ano bang gagawin mo pagka may extortion? Kasi pag na-ransomware ka, susunod yan, extortion na. Pag nakuha yung data mo, susunod yan, extortion na. Ano bang gagawin natin? Anong gagawin mo? No? So, this year, assume na ma-breach ka. I-assume mo na magkaroon ka ng data theft para as early as Q1, maplano mo na together with your boss and your board. No? Ano bang gagawin natin? For example, pag nanakaw itong data na to, importante sa atin to. Oh. Anong gagawin natin? Magbabayad ba tayo? Hindi tayo magbabayad. Kung hindi tayo magbabayad, anong gagawin natin? Kung magbabayad tayo, paano tayo magbabayad? Diba? Kasi may mga implication yan. Pag nagbayad ka ng mga ransom, paano mo i-declare yan sa libro mo sa finance? Hindi naman pwedeng sabihin na 10 million pesos paid to threat actors. Walang resibo yon. So, paano nyo i-liquidate yun ngayon? Yan. So, para ready na kayo. Kasi kung mahina talaga yung cybersecurity nyo or IT sinasabi malakas yung cybersecurity nyo, na sigurado mahina yon. So, mag-prepare na kayo. Ito, prepare for deepfake-driven fraud and disinformation. So, this requires collective strategy. Lahat. No, sino ba ang mag-deepfake driven fraud? So, isang example niyan, yung CEO, kunyari, tatawag sa finance. No, mag-deposit ka ng pera dito. Dapat mayroon na kayong mga scenario-based na ganon. Sino ba sa office nyo ang magre-release ng pera? Kasi pera naman lagi to eh. Diba? Kung ang center of that is the CFO, then dapat kasama ang CFO sa
preparation. May mga scenario based na kayo. Paano pag si ganito tumawag? Paano pag si ganyan tumawag? Ano ang proseso ang gagawin natin? O, paano pag si CEO tumawag? O, kailangan ko ng 10 million pesos dito ngayon. ASAP, nasa meeting ako. Anong gagawin ni CFO? O, anong gagawin ni controller? Anong gagawin ni treasurer? Yan. And then control your shadow AI before it controls you. You have to establish AI governance, usage policies, logging and monitoring, especially for employees using external AI tools. So pwede nyo sabihin, pwede nyo gamitin yan, pero bawal kayo mag-upload ng mga critical or confidential information. Critical or confidential na mga codes natin. Next is harden the cybercrime value chain. Oh, hindi na to harden the systems, ha? Defend not just systems, but monetization points. Crypto wallets, payment channels, ad fraud, pipelines, fuel networks. So, ito yung kailangan natin ng ating mga law enforcement agencies, no? Pero kailangan natin dito yung DOJ din, yung Office of Cybercrime. CICC, no? Kasi Cybercrime Coordinating Center sila. And then elevate OT and critical infrastructure security. Ito para sa mga telco, no? Treat OT as a national level risk. But this might require our national government to create an oversight or governance over the cyber related risks sa ating mga critical infra. And then start post-quantum transition planning now. So medyo mabigat yung mga terminology na to, pero ito na yung pupuntahan natin. That's why sinasabi na nila na you have to start your post-quantum transitioning planning from inventory, cryptography, protecting long-lived sensitive data, plan crypto agility, etc. And then shift from compliance-driven to resilience-driven security. Enough of this compliance-driven security. Tama na yung mga compliance-driven na yan. While kailangan yan dahil you have to comply, but you have to do also the resilience-driven security. Dapat meron kang, pag nangyari ito, ano mangyari sa atin? Pagka binanatan itong system natin na to, ano mangyari sa atin? So, yung mga scenario-driven na planning session. And operationalize predictive cyber defense. If you cannot predict, you will not survive. You have to be able to predict. Use threat intelligence. Use exposure management. Use attack path analysis. Use everything to predict whatever is coming to hit you. No? So bago pa lang gamitin sa inyo yung threat, dapat na-predict nyo na mangyayari yan. Then you can prepare. Okay, so to end, no? Ito lagi paborito ko to, na victory against cyber threats is impossible without a solid and unbreakable cyber defense. And that defense must be predictive, resilient, and aligned with mission, not fear, not tools, not trends. And para hindi kayo magaya dito, ipakita ko lang sa inyo tong example na ito. Sana mag-play siya. Ayaw niya mag-play. Ayaw mag-play. Pero parang trust issues din yun, Mr. Chair, no? Yung video mo. Trust issue yun. Kaya be paranoid. Always be paranoid. All right. Thank you. And
we can now start our discussion. Ay, grabe, Mr. Chair. Thank you. Ang Kaya dami. ito. Nakikita Ayan niyo na? ba? Okay. Yan. Nakaselect ka dun sa ano. Ayaw talaga. Okay. Okay. So Right. thank you, Mr. Chair. Overwhelming. Ang dami mong binigay na information. Parang nakakatakot, no? Ah, bago tayo pumunta sa mga questions and further discussions, babatiin ko muna yung ating mga ka-pics pa dito, si Chantel May. Chantel from UMAC, no? Hi, Chantel. Ready ka na ba ulit? Meron na ulit tayong tree planting, Chantel. At ayan, si Brother Mike Olmedilla nagsabi ng good afternoon to all. At si Maya nag-auto-deduct sa akin galing sa isang promo sa FB, sabi ni Gyro Amadeus. At sabi ni Gyro, wala ba tayong local na parang si Perogi, proactive na kalaban ng mga scammer? Ayan. Ang ang maalala ko yung DICT secretary natin pumunta sa isang hacking conference at sinabi niya na hackers are not the enemies eh. So siguro he was trying to solicit assistance or help na hindi naman nangyari. So wala. Short answer. Wala. Okay, si Bibi Ben may tanong. What are the cybersecurity frameworks that we can use to guide us in implementing a working cyber defense in our company? Actually, marami namang available na mga cybersecurity frameworks, no? And I think most if not all of them na gamit ko either internally or for customers. But nothing beats a framework that you create and tailor it to your own organization. So, hindi naman natin kailangan sumunod dun sa mga framework na gawa ng mga ibang tao. Nung sa previous company namin, we created our own framework. Hindi kami sumunod dun sa mga NIST, sumunod dun sa ibang ang inadapt lang namin is yung ISO 27001 kasi kailangan namin yon for compliance purposes, no? So we had to align to ISO 27001 when it comes to security policies, security controls, and security objectives. Other than that, pagdating sa operations and how we created our response protocols, how we created our strategy from the board level down to the down to the down to the lowest ranking employee in the company, we created our own framework. Hindi kami sumunod kasi itong mga frameworks na available globally are magandang basahin pero hindi naman tailored sa iyo, no? Ayan, yung sabi ni Brother Paul, may NIST, may COBIT. COBIT is also a compliance framework, no, for IT. But for cybersecurity, that's where the difference come in dahil cybersecurity is not manualized eh. Hindi manualized ang cybersecurity. IT manualized, highly manualized ang IT, network manualized din, but cybersecurity you have to create your own, no? So better pa din to have your own understanding on how your business or your organization operates, and then you can create your own cybersecurity framework from there para measurable. Kada objective meron kang corresponding measure. Okay. Yan. Ang sabi ni Paul Balaguer, okay lang daw kahit nakita yung video kasi gets na raw yung video. Yan. Oo. And sabi ni JQ Peralta,
OT and industrial cybersecurity awareness should be boosted to everyday industry, or to every industry rather. Ano yon? OT. Yeah. OT and Kasi industrial ang cybersecurity OT awareness. ngayon, hindi na lang limited doon sa mga OT dati na ang power, no? Yung mga SCADA. Nag-iba na yung definition ng OT ngayon eh. Hindi na lang doon sa ano. So mayroon na yung internet OT, yung IoT na ano natin na component, Mhm. equally vulnerable din. Okay. Yep. Sabi ni Seven Hosting predicts cyber defense. Ang dami ko naisip doon na napaisip ako doon sa adversary-centric prediction. Ah. Ang adversary centric prediction kasi, nung unang ginagawa yan, pinokus natin sa tao. Pinokus natin sa human actor, no? Yung adversary. Kaya hindi nagiging effective yung strategy noon. Pero i-focus mo 'yan doon sa doon sa threat mismo na ginagamit ng threat actor, no? 'Yun ang adversary mo. For example, kung web layer na adversary, ano ba ang kayang gamitin laban sa iyo, no? Kung social engineering na adversary, kaya bang i-social engineering yung mga tao mo that can convert them into an attack entry point, no? Tapos kung yung adversary mo is a malicious code in a form of an email attachment, yan ang mga adversary mo. Hindi mo i-identify yung adversary mo sa human being na hacker, cybercriminal, hacktivist, hindi mo mahagip yung totoong problema mo kung ganun ang strategy mo. Yeah. Mr. Chair, question. Kasi kanina minention mo yung tungkol din sa mga deepfake, di ba? Yung mga boss, tumatawag, ganyan. So, yung sa mga companies, meron bang parang, or would you recommend having an added verification protocol? Or, yeah, parang gano'n. Di ba minsan pagka naglalagi tayo, merong mga I am verified that you are not a robot. Tapos click all pictures that have stairs, mga ganun ba? Or something that will suit the organization na making sure na hindi AI ang nagpapadala ng information na to. Um, merong mga available solutions that can identify, no? Pero hindi pa perfected. Sorry. Hindi pa siya perfected and hindi rin affordable sa lahat ng organization. So, nauuna na naman yung mga adversaries natin to release something na AI related compared sa countermeasure. Yan ang problema. Okay. Pero parang ano, no, minsan kanina habang nagdi-discuss ka, napaisip ako at some point na parang mas safe pa rin yung mga kumpanya na hindi talaga automated or hindi talaga naka-connect pa, like some cooperatives that I know that's still using the old way or the old tradition of booking their accounting and other transactions for the day. Would you agree on that, Mr. Chair? There are pros and cons, of course. Kung maliit lang yung kumpanya, then they might be able to survive with manual. Pero kung medyo marami ka ng transactions at medyo mabilis na yung yung ikot ng business mo, then you're gonna have to automate. Otherwise, kung may competitor ka na automated and digitalized, then matatalo ka, diba? So, yun ang yun ang pros and cons niya.
ang 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 problema doon is kahit na ganon ang practice mo versus digital, pareho pa rin kayong at risk, no? So to go back to the manual ways might not be a good idea, no? Ibig sabihin ba hindi ka na mag-email? Oh, paano mo ipapadala yung paano mo i-communicate kung ano man ang kailangan mo i-communicate? Ibig Fax sabihin ba machine. ibig sabihin ba hindi ka na magpo-post sa social media or saan mang online platform para ibenta yung iyong produkto? Mhm. 'Di ba? Kasi yun nga ang naging value ng digital environment eh. Kasi dati kung yung sardinas na gawa mo, maibebenta mo lang yon sa mga kapitbahay mo at sa mga kakilala mo or sa kung saan ka mang community nakabilong. Simula nung nagkaroon ng platform for you to sell outside your local community, nakakabenta ka na ng marami kasi dumami na yung market mo eh. 'Di ba? And it help your business to grow because your market also is growing. Now, kung hindi mo na gagamitin 'yon dahil natatakot ka na ma-compromise yung business mo, then natakot ka pa lang, kinompromise mo na yung business mo, ayaw mo na, 'di ba? Right. Ang magandang approach niyan kasi the government should lead the way. Must provide, 'di ba? Must provide kasi parang gobyerno nagpo-provide ng road infrastructure para para magkaroon ng avenue to move products and people. And they also provided traffic enforcers, 'di ba? To make sure na maganda ang daloy. Eh ngayon, ang government pagdating sa cybersecurity, wala talaga silang ganung programa. At mayroon silang mga programa ng mga awareness, pero napaka-basic naman nun. At saka yung kanilang level of expertise dyan sa DICT, mababa pagdating sa cybersecurity kasi hindi mo sila practitioner. Kailangan yun ang kailangan baguhin. Na na instead na matakot ang mga mamamayang Pilipino na gumamit, no? Sasabihin ng DICT, huwag kayong matakot kasi meron tayong ganitong platform. Pag nandiyan kayo, secure yan. Kung ano man ang gamit nyo dyan, secure yan. Mga ganong programa dapat. Yeah, and to add to that, Mr. Chair, no, itong DICT, no, hindi sila magbigay ng statement na safe 'yan. Okay 'yan, safe 'yan. Dapat meron laging ano eh. Only a non-cybersecurity person will say that a digital infra is safe. Only someone who does not understand cybersecurity can afford to say those things. Ang taong nasa cybersecurity, never yan sasabihin na secure yan. Kahit alam niyang secure yan, never yan sasabihin na secure yan. No? Because Right. alam natin kung kung magaling tayo, mas magaling yung mga threat actors diyan. Yeah. So you always have that reservation and paranoia. Yep. And speaking of the government ulit, naalala ko lang na yung ating RA 1170, ano ba yun, yung sa cybercrime, no? Hindi pa siya na-update at all, RA no? 10125. Hindi na-update pero meron Yeah. ng mga Supreme Court resolutions na mayroon na siyang mga updates or new hindi natin na monitor yung sa Supreme Court eh. Pero yung sa RA 1175 mismo mukhang hindi pa nila na-update yun. Pero meron ng mga resolutions sa Supreme Court related to that. Okay. Sabi ni Kuya, na ating executive director, na nakikinig lang ngayon dahil maingay daw doon. Sabi niya, balik pa rin tayo sa individual responsibility to protect, mitigate, and prevent cyber attacks.
Yeah. Yeah, as Ano always. nga, kaso nga, for example, mga home users, ano ba ang meron sila to protect their own environment? Wala. Bumili sila ng antivirus na 100 pesos or 10 pesos. Pero who is helping them use that antivirus? Wala, 'di ba? So, Yeah. kaya daming tinamaan na mayroong mga antivirus. And unang-una, antivirus hindi na 'yan gumagana ngayon, but nobody's saying it. Walang nagsasabi, walang authority na nagsasabi na wag na kayong bumili ng antivirus dahil walang kwenta 'yan. 'Di ba? Tayo lang nagsasabi nun eh. Pero walang authority na nagsasabi. Walang authority na nagsasabi na ito na gamitin nyo kasi ito na yung mas advanced. Walang ganun. So, mga users natin, mga consumers natin, pag pumunta sila, bumili sila ng laptop at may kasamang operating system at sabihin na, oy, samahan natin ng antivirus sa ano lang to, 10 piso, 100 monthly. That is still a waste of 10 pesos or 100 pesos monthly, di ba? For consumers. Right. Na walang gamit. So, walang ganun eh. Walang guidance. Yeah, kulang na kulang. Sabi ni Albert Remo, PDPPP or Paranoia-Driven Predictive Proactive Protection. Exactly. Di ba? Yeah. If you apply that in our daily lives, uh, inherent sa atin yan eh. Tatawid ka ba ng may sasakyan? Right. Hindi ka tatawid ng may sasakyan kasi paranoid ka. Baka masagasaan ako dyan. Di ba? Iwan mo ba yung gate ng bahay nyo ng bukas? Hindi. Nasa atin na yan eh. Inherent na Hindi lang natin ginagamit sa digital space. Kasi hindi rin nila alam. Maraming hindi nakakaalam kung ano ba dapat ang gagawin. Right. May tanong si Jean Damian, would you know if there are discussions in place for our government to adopt responsible vulnerability disclosure programs? I think meron. Kasi sa RA 10173, ang sa data privacy pala is you disclose data breach. Pero disclosure of vulnerabilities, hindi ko sure. Mukhang wala yan sa RA 10175 na i-disclose mo yung mga vulnerabilities mo. Mukhang wala. So maganda sana yan kung meron. Yeah, okay. Sabi ni Kuya Primo, I remember si Joma sa Netherlands gumagamit now ng vaccine talking to Roger Rosal dito sa Pilipinas. Yeah, we discussed about the fax machine a while back. Okay. From Gairo Amadeus, anong comment niyo po sa ginagawa ni Senator Bam about daw sa blockchain ng pamahalaan? Kung kung doon sa pinipitch nila na blockchain will address the corruption, that is not true. Blockchain as a technology cannot address a systemic or a procedural problem. Ang problema ng corruption natin, proseso. Hindi ka pwedeng maglagay ng blockchain diyan at gano'n na magic na wala nang corruption. Ayusin niyo muna yung proseso. Streamline niyo muna yung proseso. And then kung ano yung improved process, yun ang ilagay mo sa automation, no? And then integrate. Yung blockchain kasi iba-blockchain lang yung yung budget eh. Pagtapos na yung budget, iba-blockchain siya. Na mamo-monitor lang doon yung changes. No, pag may changes, monitor nila kasi nasa blockchain. Pero before the budget is created, nandun yung corruption. Eh di garbage in, garbage out. Yun. Pero siyempre, iba naman yung nakukuha niyang information. Ganyan ang kanilang marketing ngayon. Pero hindi yan totoo. Yeah.
Mr. Chair, itong mga nabanggit mong lahat itong mga threats ito, or mga information about the cybercrime, it looks to me na parang sa organizations siya, sa mga companies siya. Pero sa tingin mo ba maapektuhan yung general public o yung masa in particular dito sa mga sinasabi mong to? Actually, tayo ang masa ang pinakadelikado dyan eh. Kasi yung mga AI-driven AI-driven social engineering, tayo ang biktima niyan eh. Mhm. Tayo, kung hindi man tayo, pamilya natin. Mga bata, mga mga mothers and elders ang maging biktima niyan. Nakita na kasi nila in 2025 na malaking pera, no? Malaki yung success nila diyan sa identity driven na AI supported social engineering attack. So yan ang babantayan ngayon 2026. Right. Oo. Lalo na yung sa mga mga estudyante, Mr. Chair, no, na madali silang mapaniwala dito sa mga deepfake na AIs na to, no? Si Kim Philip Selenia Delanon, sabi niya adware and malware, and kahit yung sa cookies sa website can send adware and malware kasi na-accept mo yung cookies. Kaya be careful rin, matuto magbasa bago click na po. Actually, ang pinakadelikado sa cookies, kapag inaccept mo yon, pati location mo makukuha niya. Right. So, kung nawo-worry ka na yung pinupuntahan mong website, makukuha niya, kung anong binabrowse mo, makukuha niya. Hindi lang yun. Yung location mo mismo. Pag open mo ng browser mo, alam niya kung nasaan ka. And if the threat actor that's using that cookie is highly sophisticated, it can do more into your laptop or computer kapag inaccept mo yung cookie, no? Kaya yung mga website na for example, mga news outlets na nangingi ng cookie, tapos pag hindi ka nag-accept, hindi mo mapasok, wag niyo na pasukin 'yon. Wag niyo na ipilit. Kahit yung sinasabi nilang modified cookies, wag niyo na pasukin 'yon. I think sa Europe tinanggal nila 'yan eh. Kasi lahat ng website sa Europe kapag ni-reject mo yung cookie, bubukas pa rin yung magbubukas pa rin yung website. So, bakit may mga cookies na kailangan pa rin in the first place do sa mga company, Mr. Chair? Yung mga cookies information yan eh. If you have information coming from 1 million users, you can sell that. You can sell that. Imagine if you have cookies ng buong Pilipino, 'di ba? Makukuha mo yung kanilang mga locations, makikita mo yung kanilang identity. Pwede mo ibenta sa China 'yun. Mhm. Kung politiko 'yon or military officer yung nag-accept ng cookie, mahal 'yun pagdating sa mga Chinese kasi 'yun ang hinahanap nila sa atin eh. 'Di ba? Mga intelligence and surveillance entities. Bibili nila 'yon. Ngayon, sa mga katulad natin, mga cyber criminals ang bibili doon. Right. So, can we send out a message sa mga legit websites na huwag nilang magpa-accept ng cookies? Can we send out that encouragement to them? I don't know kung pwede, pero pwede tayo maglabas sa Facebook natin na huwag kayong mag-accept ng cookies. Right. Okay, okay. Sabi pala ni Patrick Sulit. By the way, kanina nasabi ni Patrick Sulit, yung sardinas daw na bebenta mo kanina, sabi niya baka utangin pa rin daw. Sabi niya. And then, sabi niya ngayon, voters are victims of politicians' social engineering attack. Okay. And
Sabi ni Seven Hosting, wait. Sabi pala ni NJ Gonzalez Fontanos, learning afternoon, mga ka-Pix Pro from Davao City. Yan, hello Ay, NJ. Davao. Thank you. And sabi ni Seven Hosting, may cookies policy na nga din daw sa website. Okay. At si Gyro Amadeus, sabi niya, so far parang naging file cabinet lang daw po ata ang mga use case or nakalagay sa digital transparency ng mga agencies na first adapters ng blockchain campaign ng government. Ayun na nga, file cabinet. Yung kanilang blockchain. Ay, Parang file cabinet. Kaya maraming naiinis na mga practitioners talaga sa blockchain. aha. Ako hindi naman ako blockchain na na professional, no? Pero may naiintindihan tayong konti sa blockchain. Mukhang yung nag-ano ng blockchain, ewan ko kung anong ano niya, anong objective niya. Yeah. Okay, Mr. Chair, napakaraming impormasyon ang naibahagi natin ngayong hapon na to. And it's now a minute before 6 o'clock. So, parang dapat nating magkaroon to ng part 2. But I'd like to get your final statement regarding these major trends that you have just shared, Mr. Sabihin muna Chair. natin yung idol natin sa NBI clearance department. Si Idol Marlo Baltasar. Yan yung mga Hello. Hello sa'yo. pagka kukuha tayo ng clearance sa NBI. Doon tayo sa opisina niya. Doon sa opisina niya magtatam mark tayo doon. Yung pinag-usapan natin, kailangan na natin gawin 'yon. Okay, Okay, your final na pala. statement for our episode. So for 2026, we expect the cyber threats on both cybersecurity side and cybercrime side will escalate and grow because of the different needs and the different what you call this, different ways that everyone is doing in coping up. So, marami pa rin mga companies na hindi pa rin na-cope up sa cybersecurity trends, at yung mga cyber criminals naman ay yan ang kanilang tinitake advantage. And ngayon kasi hindi na natin malalaman kung yung umatake sa'yo, cyber criminal ba o state actor ba yon. Dahil nagme-merge na sila dahil mayroong mga malaking pera na na involved, no? Recently merong balita na yung employees or former employees nung isang global na service provider ng um, parang ano sila, manage na detection and response, no? Signia. Nag-guilty yata yung nag-plead guilty yata doon sila mismo ang nag-ransomware nung kanilang customer. Sila mismo nag-ransomware nung mga legit na mga So, people who are in the legit business, they realize na malaking pera talaga. Pag nag-ransomware ka, malaking pera. Tapos tax-free pa. Marunong ka ng crypto, alam mo kung saan paikutin yung pera mo. Mayroon din tayong tinatawag na crypto washing, no? Yung money laundering using crypto, pwedeng labhan yung crypto mo. Mayroon ding nagpo-provide ng ganung services. So, yung supply chain sa other side, sa other side of the legit side, kompleto din sila doon. Mayroong gumagawa ng exploit, may nagbebenta ng exploit, mayroong maniningil, mayroong bibili, mayroong kompleto sila doon. Kaya doon sa kanila mismo,
self-sufficient na yung kanilang business. No? Pagka nag-ano sila, dati pag yung hacker gagawa ng exploit, ibibenta niya. Ngayon hindi niya. Hindi na. Mayroon ng financer o gumawa ka na lang ng exploit. Kami na bahala. Bibenta namin, gagamitin namin, kami na bahala. So, there is a need for us to also level up our skills, level up our game. But us being in the private sector, we can only do so much until the government step up, until the government will upskill their cybersecurity capabilities, their skills, their knowledge, and their people, then walang mangyayari sa atin sa bansang to. Lalo na kung puro lang tayo bulatik at may mga may misinformation pa na lumalabas. So sana maging sensitive tayo. So with that, Yes. maraming salamat and till the next kwentuhang cybersecurity next Friday. Yes, thank you. Thank you, Mr. Chair. Bago tayo magtapos, babasahin ko lang yung sinabi ni Kim Philip Salenya Dolano. Congratulations po sa major trends to look out for in cybersecurity and cybercrime in 2026. Online Zoom open access. Deserve talagang malaman ng mga Filipino citizens sa ganitong topics and preventive strategy. Okay, so maraming salamat sa inyo. Kuya Primo, alam ko wala kang sasabihin dahil maingay sa lugar mo. So, Ay, inunahan na kaway na tayo lang, ni kuya. Steven Hosting, oh. Ano? Inunahan na tayo ni Steven. Inunahan na yung 7 hosting. Yeah, at okay, bago ko ibalik sa iyo, panawagan lang sa mga personalities natin sa gobyerno, huwag nyo kaming bigyan ng maling impormasyon ang ating mga kababayan about cybersecurity and about cybercrime kasi napaka-importante. Kami po dito sa PixPro ay Yan. Ganun kaya needs ko. Needs senior. ingay, Pete Senior. Yeah, kami po dito Talaga sa dyan. PIX po ay talagang pumupunta sa mga barabarangay at sa kung saan man sulok para lang magbigay ng awareness about cybersecurity. So, kaya please, bigyan niyo po kami ng tamang impormasyon, no? These personalities in the government. And also for the government, please create a national cybersecurity agency or national cybersecurity unit that will really handle these things about cybersecurity and cybercrime. Para Sabi hindi nila, tayo your asa wish. sa isang ahensya. Sabi nila, your wish is their command. Kasi meron ng pending na National Cybersecurity Agency pero under pa din ng DICT. So wala pa rin mangyayari dyan. Okay. And with that, humahabol si VP Mike Matrido. Magandang hapon sa iyo. And thank you mga ka-Pix Pro. Isa na naman Nakita ko makabuluhang si VPLN kanina. PLN, Oh. batiin natin. VPLN. Ayun, andyan nga siya. Kasama yung mga tao namin. Good afternoon. Alright. So, thank you mga ka-Pix Pro for joining us at magkita-kita tayo muli next week sa isa na namang mainit na talakayan dito sa Kwentuhang Cybersecurity. And I'd like to turn over the microphone or the floor to our Mr. Chair. Okay, isa na namang kwentuhang cybersecurity ngayong Friday at as usual, karamihan sa ating mga kababayan ay ang sinasabi ay happy weekend. Pero sa cybersecurity, happy lang. Happy lang! Walang weekend! weekend. Maraming salamat. Sabi ni Seven Hosting, sorry, akala niya tapos na. Nauna siya. Thank you everyone. Bye. Thank you, bye. Maraming salamat, Pete Senyor. Enjoy sinulog, Ito, kuya. ang nanay kini. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga ka-Pix Pro. Ingat po kayo.